Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Aklas. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Lumaki si Aklas sa pangangalaga ng lolo, si Lolo Igo. Sa maliit nilang baryo, hindi na bago sa kanya ang kasakiman ni Kapitan Mauro. Simula pagkabata, alam niya na hindi patas ang pamamalakad dito. Mula sa buwis na pabigat na sa mga tao hanggang sa pangaagaw ng lupa. Lahat ay ginagawa ng kapitan para lamang sa sariling kapakinabangan. Isang hapon, habang naglalakad si Aklas pauwi mula sa gubat, nakita niyang nasa tapat ng tahanan ang mga tauhan ng kapitan. Hawak na mga ito ang isang papeles na may tatak ng munisipyo. Teka, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Aklas. May utos ang kapitan. Kailangan nang umalis ng lolo mo sa lupaing ito. Tugon ng isa sa mga tauhan. Pero dito na ho kami lumaki. Wala ho kayong karapatang palayasin kami. Muling wika ni Aklas. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Lolo Igo. Marahang lumakad palapit sa kanila. Bagamat mahina na, matatag pa rin ang tindig. Sabihin mo kamo sa kapitan niyo, hindi niya pag-aari ang lupaing ito. May kasulatan ako mula pa sa mga ninuno ko. Wika ni Lolo Igo. Ngunit hindi nagpatinag ang mga tauhan. Isa sa kanila ang lumapit sa matanda. Hinablot ang papel mula sa kanyang kamay. Ang sabi ng kapitan, wala nang bisa ang kahit anong kasulatan. Muling wika ng tauhan. Nanlaki ang mga mata ni Aklas. Hindi niya matanggap ang kawalang katarungan sa kanilang baryo. Isang araw, habang pauwi si Aklas mula sa gubat, natigilan ito nang makarinig ng malalakas na sigaw mula sa tahanan. Kaagad itong napatakbo. Pinabilis ng kaba ang kanyang mga hakbang. Pagkarating sa harapan ng kubo, tumambad sa kanya ang nakakakilabot na tagpo. Si Lolo Igo, nakaluhod sa lupa, duguan, habang nakatayo sa harapan niya si Kapitan Mauro at ang matabang alalay nitong si Ambo. Lolo, ano pong nangyari sa inyo? Tanong ni Aklas. Wala itong pakialam kung sino ang kaharap. Kaagad niyang nilapitan ang matanda. Niyakap niya ito. Tinignan ang sugat sa noo at pisngi. Napakatigas ng ulo ng lolo mo, Aklas. Ilang beses ko nang sinabing umalis na kayo sa lugar na ito. Pero heto pa rin kayo. Ayaw mo bang sumunod sa aking mga utos? Wika ni Kapitan Mauro. Hindi sumagot si Aklas. Sa halip, nilingon niya ang kapitan na puno ng galit ang mga mata. Wala ho kayong karapatang saktan ng lolo ko. Wika ni Aklas. Ngunit bago pa ito makatayo ng maayos, bigla siyang sinipa ni Ambo sa tagiliran. Napalugmok ito sa lupa. Ramdam ang sakit na parang may sumisigaw sa loob ng katawan. Sinundan pa ito ng isang suntok sa kanyang muka. Dahilan para lumabo ang paningin. Aba, matapang ka rin ah. Baka gusto mong ikaw naman ang patikman ko ng kapangyarihan ng kapitan natin. Wika ni Ambo. Huwag mong patayin, Ambo.
Baka may silbi pa yung batang yan. Wika ni Kapitan Mauro. Hinawakan ni Ambo sa buhok si Aklas at pilit itong itinatayo. Sa kabila ng sakit, pilit niyang binuksan ang mga mata. Nakita niya ang lolo niyang pilit na bumabangon. Nanginginig ang mga kamay habang tinutukod ang sarili sa lupa. Aklas, tama na. Tumigil ka na. O ba't? Patanda ka na. Pero makapal pa rin ang mukha mong magsalita. Wika ni Kapitan Mauro. Bago pa man makapagpahinga si Lolo Igo, bigla itong itinulak ng kapitan. Bumagsak ito sa matigas na lupa. Ulo ang unang tumama. Hanggang sa hindi na nakatiis si Aklas. Tama na! Napasigaw ang bata. Ngunit wala itong nagawa nang muli siyang sinikmuraan ni Ambo. Halos mawalan ito ng malay sa tindi ng sakit. Matapos ang ilang saglit ng pananakit, itinigil na rin ni Mauro at Ambo ang kanilang ginagawa. Naiwan si Aklas at ang lolo sa lupa. Parehong nanghihina at halos hindi na makagalaw. Tandaan yung dalawa. Binibigyan ko kayo ng huling babala. Sa susunod, wala nang patawaran. Wika ng kapitan. Naglakad ito palayo at ang kanyang alalay. Tumatawa ang mga ito na parang manghalimaw na lumulunod sa huling tunog ng hapong unti-unting nagdidilim. Habang nakahandusay sa lupa, may malamig na hangin dumampi sa mukha ni Aklas. Kinabukasan, naiwan ang bata sa tahanan habang nagpapahinga si Lolo Igo. Halos hindi ito makatulog buong gabi dahil sa pananakit ng katawan at bigat ng kalooban. Sa bawat paghinga, paulit-ulit niyang naaalala ang ginawang kalupitan ni Kapitan Mauro at Ambo sa kanila. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas ito ng tahanan. Nagpunta sa likod bahay. May kakahuyan kung saan ito madalas nagpupunta kapag gusto niyang mapag-isa. Naupo ito sa ilalim ng isang punong kahoy at mahigpit na hinawakan ang damuhang nasa kanyang palad. Diyos ko po, kailan ba matatapos yung paghihirap namin? Wala na ba kaming karapatang lumaban? Wika ni Aklas. Nagsimula nang bumigat ang kanyang dibdib. Nais nitong sumigaw, pero alam niyang wala ring makikinig sa kanya. Ngunit bago pa ito tuluyang lamunin ng lungkot, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang muka. Hanggang sa isang malakas na hangin ang nagpagalaw sa lahat ng dahon sa kapunuan sa lugar. Hanggang sa isang madilim na parte, unti-unting lumalabas ang isang kakaibang nilalang. Ang muka at paa nito ay mula sa kalabaw, habang ang katawan ay mula sa tao. Napakalaki ng nilalang na ito, kaya naman nakaramdam ng takot ang binata. Bata, bakit ka nag-iisa at mukhang puno ng galit ang iyong puso? Wika ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Aklas. Muntik pa itong mapaatras sa gulat. Ngunit hindi siya makagalaw. Sino ka? Tanong ng bata. Ngumiti lamang ang nilalang. Saka naglakad papalapit sa kanya.
Tawagin mo na lang ako sa pangalang Balaw. Nadinig ko ang lahat ng iyong hinanakit. Ano ang nais mong mangyari? Tanong ng maharlikang Balaw. Saglit na natahimik si Aklas. Hindi ito sigurado kung panaginip lang ba ang lahat o totoong may maharlikang Balaw sa kanyang harapan. Ngunit sa pagkakataong yun, wala itong ibang iniisip kundi ang hangaring makapaghigante sa mga taong umaapi sa kanila. Gusto kong maging malakas. Ayokong matakot na lang palagi. Gusto kong ipagtanggol yung mga kababaryo ko. Wika ni Aklas. Muling umiti sa kanya ang maharlikang Balaw. Inilahad ng elemento ang kamay. Inilabas nito ang isang berdeng bato na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ang batong ito ang magbibigay sa iyo ng lakas. Pero tandaan mo, hindi ito basta-bastang kapangyarihan at gagamitin mo lamang ito kung sigurado kang handa ka na. Wika ng Balaw. Pilit na inunat ni Aklas ang kamay upang mahawakan ang berdeng bato. At nang lumapad ito sa kanyang palad, kagad naramdaman ng bata ang mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. At kung sakali mang kailanganin mo ang aking tulong, isigaw mo lang ang aking pangalan at darating din ako agad-agad. Huling wika ng elemento. Hindi nakapagsalita si Aklas. Saglit na ibinaling ang tingin sa bato na nasa kamay. Ngunit pag-angat niya ng tingin upang muling kausapin ang maharlikang Balaw, wala na ito, na tila naglaho na parang bula. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ramdam pa rin niya ang kakaibang init sa katawan. Teka, totoo ba yung lahat ng yun? Tanong ni Aklas sa sarili. Kaya mula ng araw na yun, hindi na mapakali ang bata. Paulit-ulit niyang iniisip kung totoo ba ang nangyari o isang panaginip lamang. Ngunit sa tuwing hawak niya ang berdeng bato, ramdam niya ang kakaibang sigla. Isang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan noon. Maliwanag pa ang araw nang muling dumating si Ambo sa baryo kasama ang 2 tauhan ni Kapitan Mauro. Sa gitna ng liwasan, nakahandusay sa lupa si Rene. Isang matandang mag-isang namumuhay matapos pumanaw ang pamilya. Nakasubsob siya sa alikabok. Hawak ang tagiliran habang nanginginig ang buong katawan dahil sa sakit. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Kapitan? Kapag hindi ka pa nagbayad ng buwis, siguradong paparusahan na kita. Wika ni Ambo. Itinaas nito ang isang kahoy na pamalo. Handang ipagpatuloy ang pananakit sa matanda. Ngunit bago pa yun lumapat sa katawan nito, isang kamay ang pumigil doon sa kahoy. Tama na ho. Wala na siyang laban ho. Wika ng bata. Nilingon ni Ambo si Aklas. Kita sa mukha niya ang inis na tila may langaw na nambubulabog sa kanya. Aba, nandito na naman ang batang matapang. Hindi ka pa ba nadadala sa nangyari kahapon? Tanong ni Ambo. Nanlilisik ang mga mata ni Aklas na mga sandaling yun. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa pamalo ni Ambo. Hindi na ako makakapayag
na patuloy niyong apihin yung mga tao dito. Wika ni Aklas. Napahalakhak si Ambo. Hindi niya kinuhang seryoso ang sinabi ng bata. Ano pong magagawa mo, bata? Ha? Tanong ni Ambo. At sa isang iglap, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Ambo sa sikmura ni Aklas. Napaatras ang bata. Halos mapaluhod sa lupa sa sakit. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Unti-unti niyang nararamdaman ang galit na bumibigat sa dibdib. Ang kawalang katarungan, ang kasakiman ng kapitan, ang pananakit nila kay Lolo Igo. Lahat ng ito ay nag-aalab sa kanyang puso. Sa kanya naalala ang sinabi ng maharlikang balaw. Kaya habang pinipilit habulin ang hininga, ipinikit niya ang mga mata at marahang binigkas ang salitang sinabi sa kanya ng maharlikang balaw. Balaw, tulungan mo ko, Balaw! Wika ni Aklas. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang harapan ang maharlikang balaw. Ngunit siya lamang ang nakakakita doon. Kasabay nito, nagsimulang kumislap ang mutyang nasa bulsa. Dali-dali niya itong hinawakan. Biglang dumaloy ang isang matinding enerhiya sa kanyang katawan. Iminulat niya ang mga mata. Pakiramdam niya, napalitan ng lakas ang pagod. Ang hapdi ng suntok ni Ambo ay nawala na parang bula. Ngunit hindi pa natapos ang tauhan ng kapitan. Muli itong sumugod. Nagbabalak na bigyan si Aklas ng isa pang malakas na suntok. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na umilag si Aklas. Sa isang galaw niya, kaagad niyang hinawakan ang bisig ni Ambo at hinila ito paharap, kasabay ng isang malakas na sipa sa dibdib ng lalaki. Napaatras si Ambo, hindi makapaniwala. Anong... Halos hindi makapagsalita si Ambo dahil sa labis na gulat na ipinakita ng bata. Ngunit hindi pa natapos si Aklas. Muling sumugod si Ambo. Ngunit sa bawat suntok na pinapakawalan, madali lang itong naiiwasan ng binata. At sa isang pagkakataon, mabilis siyang nakahanap ng puwang. Isang malakas sa suntok ang binitawan niya. Nasa pulsa pa nga si Ambo. Nagpagulong-gulong ang katawan ni Ambo sa lupa. Napuno ng alikabok ang kanyang damit. Hindi na siya makatingin ng diretso kay Aklas. Ano bang nangyayari? Bakit ganito? Wika ni Ambo. Muli pa niyang tinangkang bumangon. Ngunit sa isang mabilis na galaw, biglang lumitaw sa tabi ni Aklas ang maharlikang balaw at bumulong sa kanyang tenga. Tapusin mo na. Ipakita mo sa kanya ang tunay mong lakas. Wika ng maharlikang balaw. Parang kusang gumalaw ang katawan ni Aklas. Sa isang iglap, lumapit siya kay Ambo at mahigpit na hinawakan ang balikat. Hindi alam nito kung bakit, pero bigla na lang nanghina si Ambo. Hindi mo na kailangan bumalik dito, Ambo. At sa susunod na makikita kitang mananakit ng iba, babalik ako at sisiguraduhin kong mamamatay ka na. Banta ni Aklas. Sa huling pagkakataon, isang matinding suntok ang ibinigay ni Aklas sa tiyan ni Ambo. Napasigaw ito sa sakit at tuluyang natumba sa lupa.
Nang makita naman ng dalawang tauhan ang sinapit ng kasama, dali-dali silang tumakbo palayo. Iniwan si Ambo na halos hindi na makatayo. Hindi pa tayo tapos, bata. Wika ni Ambo. Ngunit hindi na naituloy ang pagbabanta. Dahil sa takot at kahihiyan, tumakbo ito palayo. Gasgas ang katawan at duguan ang labi. Naiwan si Aklas sa gitna ng liwasan. Hinihingal, ngunit hindi naramdam ang sakit. Habang ang maharlikang balaw naman, unti-unti nang nawala sa kanyang paningin. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, narinig niya ang boses nito sa kanyang isipan. Nagawa mong gamitin ang lakas mo ng tama. Ngunit palagi mong tatandaan, huwag kang magpapadala sa galit. Ang tunay na lakas ay hindi lang nasa kamao, kundi nasa iyong puso. Paalala ng maharlikang balaw. Napatingin si Aklas sa mga kamay. Napatanong kung totoo ba ang lahat ng yun. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa susunod. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Matapos ang nangyari kay Ambo, lalong nagngit-ngit sa galit si Kapitan Mauro. Ang balitang natalo ng isang bata ang kanyang kanang kamay, mabilis na kumalat sa buong baryo. Isang bagay na hindi niya kailanman matatanggap. Ang maramdaman ng mga tao na may magtatanggol sa kanila. Hindi ito papayag na mawala ang takot sa puso ng nasasakupan. Kaya kinabukasan, kasabay na matinding sikat ng araw, sumugod si Mauro sa baryo kasama ang 4 niyang tauhan. Dumiretso sila sa bahay ni Aling Marta, isang buntis na asawa ng isang mangingisda na hindi nakabayad ng buwis. Walang kaabog-abog na sinipa ni Mauro ang pintuan ng kanilang tahanan, dahilan upang mapasigaw si Aling Marta na nooy nasa sahig at nagpapahinga. Kapitan, ano pong kailangan ninyo sa amin? Tanong ni Aling Marta. Dahan-dahang lumapit si Kapitan Mauro. May hawak itong latigo, habang ang mga tauhan ay nakapalibot sa maliit na silid ng bahay. Nasaan ang asawa mo? Wala po, nasa laot at naghahanap ng huli. Tugon ni Aling Marta. Ngunit isang malakas na sampal ang tumama sa mukha niya, dahilan upang bumaksak sa sahig. Napahawak ito sa kanyang tiyan, nanginginig sa takot at sakit. Ilang beses ko nang sinabi, Marta, na wala akong pakialam kung paano kayo mabubuhay. Ang gusto ko lang, matanggap ang buwis na dapat sa akin. Wika ni Kapitan Mauro. Nangingilid ang luha ni Aling Marta. Pilit niyang ipinapaliwanag na wala nga silang pera, na wala pang nauhuling isda ang asawa. Ngunit hindi yon pinakinggan ng kapitan. Sa halip, hinila nito si Aling Marta sa buhok, dahilan upang mapahiyaw ito sa sakit. Maawa na po kayo, kapitan. Buntis po ako. Pagmamakaawa ni Aling Marta. Ngunit imbis na maawa, mas lalong lumakas ang pagtawa ni Kapitan Mauro. Sa kanyang palagay, mas masarap pahirapan ang isang taong walang kalaban-laban. E di mas lalo kitang sisiguraduhin hindi mo na madadala ang bata sa mundong ito.
Wika ni Kapitan Mauro. Muli nitong pinalo si Aling Marta gamit ang latigo. Halos mawala ng malay sa sakit. Habang ang kanyang katawan nangangatog na sa takot. Hindi niya alam kung paano pa niya ipagtatanggol ang sarili. Tulong! Tulungan niyo po ako! Ngunit walang sino man ang naglakas loob na sumaklolo. Lahat ng kapitbahay, tahimik lamang nakasilip sa kanilang mga bintana, natatakot na maging susunod na biktima. Matapos ang pananakit, itinulak ni Mauro si Aling Marta pabagsak sa sahig. Kapag hindi kayo nagbayad sa susunod na linggo, mas malala pa rito ang aabutin mo. Banta ng kapitan. Wala namang magawa si Aling Marta kundi umiyak habang pinapanood ang pag-alis ng mga tauhan ni Kapitan Mauro. Kinagabihan, dumating si Aklas sa baryo matapos manggaling sa kagubatan. Bitbit niya ang ilang panggatong at isang supot ng prutas para kay Lolo Igo. Ngunit pagkabalik sa tahanan, natigilan ang bata. Bukas ang pinto. Dali-dali niyang binilisan ang kanyang mga hakbang. Bumilis ang tibok ng puso. Lolo? Lolo, nasan ho kayo? Tanong ni Aklas. Ngunit walang sumasagot. Wala sa papag si Lolo Igo. Wala rin ito sa likod ng tahanan. Mabilis na bumalikwas si Aklas at tinawag ang pangalan ng lolo. Ngunit walang kahit anong tugon. Nanginginig ang kamay ng mga sandaling yun. Habang nakatingin sa loob ng bahay, ramdam niya na may hindi tama. Lolo? Nasaan ho kayo? Tanong ni Aklas. Muling bumagsak ang malamig na hangin sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang matinding kaba sa dibdib si Aklas. Sa labas ng tahanan, isang kapitbahay ang palihim na lumapit sa kanya. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Kinuha ng mga tauhan ni Kapitan Mauro ang lolo mo. Wika ng kapitbahay. Nanlaki ang mga mata ni Aklas. Teka, anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Aklas. Hindi namin alam kung saan na dinala. Pero nakita namin siyang pilit na sinasakay sa kariton Nakagapos si mga kamay. Tugon ng kapitbahay. Halos hindi makahinga si Aklas na mga sandaling yun. Dahan-dahang hinigpitan ang kanyang kamao. Sa kanyang kalooban, may kung anong matinding galit ang unti-unting lumalabas. Mas matindi pa kesa sa naramdamang kahapon. Magbabayad sa akin yung Kapitan Mauro na yan. Wika ni Aklas sa sarili. Muli niyang hinawakan ang berdeng mutya sa kanyang bulsa. Ngayon pa lang, alam na niyang malapit na itong muling humingi ng tulong sa maharlikang balaw. Hindi na nag-aksaya ng oras si Aklas. Mabilis itong tumakbo papunta sa likod ng bahay. Sa tapat ng punso, kung saan siya unang nakatagpo ng maharlikang balaw. Ramdam niya ang kaba, galit sa dibdib. Ngunit matimbang ang pangamba sa kalagayan ng lolo. Balaw, kailangan kita. Sa isang iglap, muling lumitaw ang maharlikang balaw sa harapan niya. Nakangiti ngunit may bahid ng pagkabahala sa mga mata. Ano na naman ba ang nangyari sa'yo, bata? Tanong ng maharlikang balaw. Hinihingal si Aklas.
Ngunit hindi na ito nagpapigil. Kinuha nila si Lolo Igo. Hindi ko alam kung saan dinala ni Mauro eh. Tulungan mo akong hanapin siya. Wika ni Aklas. Napakunot ang noo ng mahalikang balaw. Sandali itong natahimik bago tumingin kay Aklas ng seryoso. Hawakan mo ang mutya. Ituon mo ang isipan mo sa iyong lolo. Isipin mo ang kanyang imahe at kung paano siya nagsasalita. Kung paano siya ngumiti. Isipin mo kung nasan siya ngayon. Wika ng maharlikang balaw. Walang pag-aalinlangan. Hinigpitan ni Aklas ang kapit sa berdeng bato. Pumikit siya. Pilit niyang inaalala ang kanyang lolo. Ang mahinang tinig. Ang mabagal na paglakad at pagsasalita. Ang init na mga kamay kapag siya'y hinahaplos sa ulo. Sa isang iglap, dumaloy ang kakaibang enerhiya mula sa mutya na para bang may dumaan na malamig na hangin sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang isang imahe. Isang madilim na silid na may isang ilaw na nakasabit sa kisame. Sa sahig, nakahandusay doon si Lolo Igo. Mahigpit na nakagapos ang mga kamay. May pasa sa pisngi at bahagyang nanginginig sa lamig. Kagad namang iminulat ni Aklas ang mga mata. Alam ko na. Alam ko na kung nasan siya. Wika ni Aklas. Naroon ito sa malaking kamalig ni Kapitan Mauro, malapit sa lumang gilingan. Dahan-dahang gumalaw si Aklas, maingat na umiwas sa mga tauhang nagbabantay sa paligid. Nang gabing yon, maliwanag ang sinag ng buwan, kaya't kinailangan niyang magtago sa dilim upang hindi mapansin. Lumapit ito sa isang bukas na bintana at sumilip sa loob. Tama nga ang hinala. Naroon si Lolo Igo. Nakasandal sa dingding. Hirap na sa kanyang kalagayan. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Aklas. Huminga ito ng malalim at bumulong. Balaw, kailangan kita. Wika ni Aklas. Sa isang iglap, naramdaman niyang muli ang pagdaloy ng enerhiya mula sa mutya. Naging mas matalas rin ang pandinig. Mas mabilis ang mga pagkilos at naging mas maingat ang kanyang mga galaw. Isang bantay ang nakatayo sa harapan ng pinto. Bago pa ito makakilos, mabilis itong sinunggaba ni Aklas mula sa likuran at tinamaan sa bato. Dahilan upang kagad itong mawala ng malay. Dali-dali niyang kinuha ang susi sa sinturon nito at marahang binuksan ang pinto. Lolo! Wika ni Aklas. Dahan-dahang iminulat ni Lolo Igo ang kanyang mga mata at nang makita ang apo, bahagyang lumiwanag ang muka. Ngunit halata pa rin ang pagod at sakit sa kanyang katawan. Aklas! Kagad niyang tinanggal ang lubid sa mga kamay na matanda. Inalalayan itong tumayo. Kailangan na nating umalis bago pa sila bumalik, Lolo. Wika ni Aklas. Dahan-dahan namang tumango ang lolo. Bagamat nanghihina, pilit niyang inipon ang natitirang lakas upang sumunod sa apo. Maingat silang lumabas ng kamalig. Ngunit bago pa sila makalayo, isang bantay ang biglang sumulpot sa kabilang bahagi ng bakuran. Hoy! Napatingin si Aklas.
Wala na itong oras para makipaglaban. Ang mahalaga sa kanya na mga sandaling yun ay mailigtas lamang ang lolo. Kaya mabilis itong nagpasya. Dali-dali niyang inilagay sa likod si Lolo Igo. Mahigpit na hinawakan at dali-daling tumakbo palayo. Mabilis nitong naiiwasan ang mga balakid sa daan. Sa awa ng Diyos, nakalampas sila sa bakuran. Nakatakas papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Hindi nagtagal. Narating nila ang tahanan. Kagad inalalayan ni Aklas ang lolo sa papag at hinanda ang mga dahon at halamang gamot na ginagamit nila noon sa panggagamot. Maingat niyang pinunasan ang mga sugat ng matanda. Siniguradong hindi na ito lalala. Habang ginagawa yon, pinagmamasdan ito ni Lolo Igo. Bahagyang nakangiti kahit mahina pa ang pangangatawan. Maraming salamat, Apo. Napatigil si Aklas sa ginagawa. Napatingin ito sa lolo at sa unang pagkakataon matapos ang mga pangyayari, nakaramdam ito ng init sa kanyang puso. Hindi galit, kundi pagmamahal at kagustuhang protektahan ang natitirang pamilya niya. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito sa inyo, Lolo. Wika ni Aklas. Sa gilid ng bintana, tahimik na pinagmasdan sila ng maharlikang balaw bago ito tuluyang muling maglaho. Makalipas pa ang ilang araw, kumalat sa buong baryo ang ginawang pananakit ni Kapitan Mauro at Ambo kay Lolo Igo. Galit ang namuo sa puso ng mga tao, ngunit wala naman silang lakas ng loob upang lumaban. Ang takot ay matagal nang nakabaon sa kanilang mga puso, subalit hindi na ito hadlang kay Aklas. Hindi na siya ang dating batang walang laban. Ngayong hawak na niya ang lakas na ipinagkaloob ng maharlikang balaw. Hindi na niya hahayaang apihin pa sila ng kapitan. Sa gitna ng liwasan, muling nagpakita sina Mauro at Ambo. Dala ang kanilang mga tauhan. Nakatayo sila sa harapan ng mga tao. Nakataas ang baba. Parang ipinapakita na sila pa rin ang makapangyarihan sa baryo. Walang sino mang pwedeng lumaban sa amin. At kung may magbabalak, lumapit at tignan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Wika ni Kapitan Mauro. Biglang lumitaw si Aklas mula sa likod ng mga tao. Hindi na ito natatakot na mga sandaling yun. Matikas itong lumakad papunta sa gitna. Hawak ang berdeng mutya sa kanyang bulsa. Ako ang lalaban sa inyo. Wika ni Aklas. Natahimik ang lahat ng tao. Hindi makapaniwala sa tapang ng bata. Tumawa naman ng malakas si Kapitan Mauro, kasabay ni Ambo. Ikaw na naman, bata. Akala mo ba, porket nakatama ka sa akin noon, kaya mo na rin akong talunin ngayon? Wika ni Ambo. Ngunit ngumisi lamang si Aklas. Di subukan natin, Manong. Wika ni Aklas. Dumagundong ang lupa nang sabay na sumugod sina Ambo at Mauro kay Aklas. Ngunit sa isang iglap, binanggit niya ang mahiwagang salita. Balaw, kailangan kita. Sa isang iglap, muli niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Naging magaan ang katawan. Bumilis ang mga galaw. Tumalas din ang paningin.
Parang bumagal ang kilos ng kalaban sa kanyang paningin. Mabilis niyang sinalubong si Ambo. Iniiwasan ang bawat pagsuntok nito at pinabagsak ng isang malakas na sipa sa tuhod. Napasigaw si Ambo sa sakit. Bumagsak ang isa niyang tuhod sa lupa. Sinundan niyo ni Aklas ng isang hampas sa bato. Dahilan upang mawalan ito ng balanse at mapahiga sa putikan. Pangalawa nitong hinarap si Kapitan Mauro na may hawak na latigo. Pinaghahampas siya nito. Ngunit dahil sa bilis ni Aklas, madali niyang naiiwasan ang bawat pag-atake. Sa isang mabilis na galaw, nahawakan niya ang latigo ng kapitan at hinila ito palayo kay Kapitan Mauro. Kasabay nito, pinatamaan niya ng isang malakas na suntok ang sikmura ng kapitan. Napaurong si Mauro, nangingisay sa sakit. Hindi siya makapaniwalang nagapi siya ng isang bata. Natahimik ang buong baryo. Ang kanilang kinakatakutang pinuno, maging mga tauhan, nakahandusay sa harapan nila. Hindi makagalaw at hindi rin makaporma. Habang ang batang si Aklas naman, hingal na hingal, ngunit matatag na nakatayo sa harapan ng lahat. Tapos na ang pamumuno niyo ng takot sa lugar na ito. Wika ni Aklas. Walang sino man ang nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, isang sigaw ang nadinig mula sa madla. Mabuhay si Aklas! Wika ng isa sa taong bayan. Hanggang sa isa-isa, nagsimula ng magsigawan ang mga tao. Nagdiwang at nagpalakpakan. Dumadagundong pa ang mga paa sa sobrang saya. Alam nilang ito na ang simula ng pagbabago sa baryo. Samantala, si Ambo at Kapitan Mauro naman halos hindi na makatayo. Alam nilang wala na silang magagawa kundi baguhin ang kanilang ugali. Dahil ngayon, hindi na sila kinakatakutan kundi kinakamuhian. Mula ng araw na yon, naging patas na ang paniningil ng buwis sa baryo. Hindi na ginamit pa ni na Mauro at Ambo ang dahas upang takutin ang mga tao. Napagtanto din nilang hindi nila kayang manaig kung wala silang respeto sa iba. Habang si Aklas naman, siya ang naging sagisag ng pagbabago sa lugar. Isang patunay na ang tapang at paninindigan ay sapat upang lumaban sa pang-aapi. Ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng loob upang ipaglaban ang tama. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.